Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin noon, isa ang Golden State sa mga nabanggit na team na interesado kaya ni Antetokounmpo mula nang umugong pag-request ng trade nito sa Milwaukee. Ngunit dahil nga sa pagtahimik ng balita, nawalan nga sila ng pag-asa na makuha siya, lalo pat ginagawa ng Milwaukee Bucks ang lahat para manatili ito sa lineup, katulad ng pagkuha kay Miles Turner at ang pagpapabalik sa kanyang kapatid na si Thanasis Antetokounmpo. Pero ayon sa naging pahayag ni Shams ng ESPN, kinumpirma nga nito na hindi pa pinal ang lumabas na balita noon na mananatili si Giannis sa Milwaukee ng matagal. Sa ngayon, wala pa rin siyang pinipirmahang kontrata sa team dahil tinitingnan muna nga nito kung magkakaroon sila ng malaking tsansang magkampiyon. At kapag hindi ito nangyari, dito na papasok ang pag-alis nito at pag-request niya ng trade na siyang matagal nang hinihintay ng napakaraming teams, lalo ng Golden State Warriors, ng pag-asa na makuha siya. Kaya dahil dyan, kasalukuyan na nga nilang inihahanda ang package na pang-o-offer at inumpisahan nila yan sa pagpapanatili kay Jonathan Kuminga ngayong off-season. Samantala, dahil nga sa napapirma na ng Los Angeles Lakers, si Luka Doncic, ipapagpatuloy na ng front office ang ilang mga finishing touches na gagawin para mapasulido ang kanilang lineup bago matapos ang off-season. At isa sa mga plano nilang gawin, pagkuha ng mga bagong players na inaasahang magiging available sa buyout market. Naniniwala ang mga teams na mabubunot na ng mga players ang maaaring magkaroon ng malaking impact, kagaya nina Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Chris Middleton ng Washington, Kevin Love ng Utah Jazz. Bali, lahat ng mga ito balak ng i-buyout. Pero sa tatlong yan, si Nikola Vucevic pa rin ang gustong makuha ng Lakers. At dahil yan kay LeBron James, matapos nitong sabihin sa front office, gusto niyang makakuha at magkaroon ng pangatlong sentro ang team upang mas matapatan nila ang physicality ng kalaban lalo sa ilalim. Nagawa rin naman nilang maging epektibo ang pagkakaroon ng Triple Tower Year 2020, kaya hindi malabo na magawa nila itong muli ngayong taon. Sa kabilang banda, magsisimula na mamayang 2:00 ang unang game ng ating national team na Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup laban sa Chinese Taipei. Kung inyo ngang matatandaan, natalo ang Gilas sa huling paghaharap noong Pebrero sa Asian Cup qualifiers, kaya siguradong malaki ang confidence ng kalaban. Ngunit sa kabila niyan, nananatili pa ring liyamado ang Gilas sa kanilang laro, lalo pat mas healthy ang lahat kumpara noon. Pero ayon kay Coach Tim Cone, hindi rin naman dapat maliitin ang kupunan ng Taiwan, gayong meron nga ito mga players ngayon na literal gumagawa ng napakagagandang performance sa nagdaang Jones Cup. Kaya sinisikap ka talaga ng Gilas na i-scout ang lahat ng kalaban upang sa ganoon magkaroon sila ng ideya paano ito dedepensahan. Hindi na rin naman sila pwedeng mag-relax kagaya ng nangyari last game laban sa Macau, dahil baka hindi nga sila makapag-comeback pa. Kaya literal 100% ang kanilang ipapakita mamaya laban sa Chinese Taipei.